Number 2, letter A, anchored in hope. Anong ibig sabihin ng anchored in hope? Hindi ito wishful thinking. Hindi ito isang pangarap na walang katotohanan. Ito isang pangarap o pag-asa na nakakapit sa salita ng Diyos. Patience is anchored on hope, not on hype. Ang ibig sabihin yan, hindi tayo umaasa sa ating pakiramdam. Ang ating pag-asa ay nakaangkla, nakakapit, nakabaon, nakatayo sa katapatan ng ating Diyos. Kaya habang tayo naghihintay, alam nating lahat na hindi ito isang wishful thinking. Isa itong matibay, matatag na pag-asa sapagkat ang kinakapitan natin, tinatayuan natin, tinitindigan natin ay ang katapatan ng Diyos. Although waiting is uncomfortable, hindi ka na kadaling maghintay. Siguro last February 14, maraming naghintay. Maraming na late. At hindi madaling maghintay. It's uncomfortable, pero may warning. Sa lahat ng mga naghihintay, tayo po, mga naghihintay, take note, impatience creates Ismaels. Anong ibig sabihin niya? Natatandaan niyo ba si Abraham? Nang pangakuan ng Diyos na, Abraham, magkakaanak ka at ang anak mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Sinampalatayanan yon ni Abraham, anchored in hope, na yung kanyang pag-asa, pananampalataya ay talagang ikinapit niya sa pangako at katapatan ng Diyos. Pero ano nangyari? Si Sarah na kanyang asawa, nainip. At dahil nainip si Sarah, instead na hintayin niya yung pangako, the son of promise, na ipinangako ng Diyos sa kanila, nagmadali. At sa kanyang pagmamadali, ibinigay niya yung kanyang katulong, si Hagar. At itong pinasipingan kay Abraham at nagkaroon siya ng isang anak na ang pangalan ay Ismael, ang anak sa pagkakaalipin. At anong nangyari? Hanggang ngayon, itong mga Ismaelites na ito ay kalaban ng bansang Israel na laki ni Isaac. So take note, impatience will create our Ismaels. Ang mga Ismael na yan ang magiging kalaban mong mortal sa iyong buhay. Kaya tinuturuan po tayong maging patient, anchored in hope, anchored in God's faithfulness. Tension is not punishment. It is just a preparation. Totoo na mahirap maghintay. Marami tayong pagdadaanan. Pwede tayong mainit, pwede tayong mabagot, pwede tayong mamroblema. But still, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Hindi tayo humahawak sa isang hangin, sa isang pangako, sa isang wishful thinking. Ang pinangahawakan po natin ay ang pangako ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Nangako ang Diyos sa atin na ikaw at ang buo mong pamilya ililigtas niya. Panghawakan mo yun. Nangako ang Diyos sa atin that God will provide all our needs. Panghawakan mo yun. Nangako ang Diyos sa atin that by His stripe we are healed. Panghawakan natin yan. There are 366 promises in the Bible. Panghawakan mo yun. So ang ating pag-asa ay nakakapit, nakaangkla, nakatindig at nakatayo. Hindi sa mundo, hindi sa tao, sa pangako ng Diyos. So point number 2 when it comes to patience, be anchored in God's faithfulness. Magbabago ang lahat. Lilipas ang lahat. Pero ang pangako ng Diyos, mananatiling tapat. Kaya ang mga pangakong pinangahawakan mo, hawakan mo lang. In God's perfect timing, matutupad ang lahat ng pangako sa iyo ng Panginoon. If you believe that, type, Amen.